Magandang araw mga responsible gun owners. Ako si Obi ng TAC Hub Philippines. Pag-usapan naman natin ngayon, ano ba ang bala mo? Anong tamang bala para sa'yo? Sa totoo, wala naman talagang tama o maling bala. Depende kasi yan sa gagamit or sa paggagamitan. Halimbawa, sundalo ka ba? O law enforcement? Or civilian? Yan. Meron ako ditong dalawang uri ng bala. Isang FMJ or yung full metal jacket, tsaka JHP, yung jacketed hollow point. Ang FMJ or yung ball ammo, dinesign for penetrating bullet. Ibig sabihin, yung tumatagos. Kadalasan gumagamit ng mga ganitong bala, yung mga sundalo. Kasi, syempre, mas kailangan nila yung nagpe-penetrate. Syempre, ang kalaban, nagtatago yan sa mga matitigas na bagay. O kadalasan may suot na armor. Kaya kailangan penetrating bullet ang gamit. Lalo na siguro kung ang firearms na gamit mo, ang caliber niya, yung mga high velocity or yung supersonic na ammunition. Mabilis. Kaya nagpe-penetrate talaga. Mas kailangan to ng mga sundalo or military kasi katulad nga ng sinabi ko, ang intended target is kadalasan nagtatago sa matitigas na bagay or merong armor na matigas na bagay. Ngayon naman, halimbawa kung law enforcement ka, ginagamit din kasi ang mga ganitong FMJ for training. And basically, ganito rin ang gamit ng law enforcement, yung penetrating bullet. Para sa akin lang medyo may disadvantage kasi yung penetrating bullet. Halimbawa, kung gagamitin mo to sa urban, kasi sa city. Unlike kung sa laban or sa gera, hindi mo isipin yung magkaroon ng over-penetration or merong matamaan na hindi intended target. Kasi kung nasa city ka, just in case magkaroon ng event ng palitan ng putok, masasamang loob, tapos law enforcement, kung ang bala mo, FMJ, yung penetrating bullet, may tendency na merong tamaan na hindi intended or bystander, ganyan. Kaya kung sa mga law enforcement, may option naman sila na gumamit ng FMJ or yung jacketed hollow point. Kasi ito nga daw jacketed hollow point, kapag tumama ito sa tao or sa flesh, nag-expand yan. So, nababawasan yung risk ng over-penetration, yung pagtagos dun sa intended target. So, mababawasan din yung risk na makatama ng mga bystanders o yung hindi intended target. Kaya siguro, kung depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo, kung pipiliin nyo yung jacketed hollow point para mabawasan yung risk ng over-penetration o yung makatama ng mga not intended target o bystander. Papunta naman tayo sa civilian. Tayo mga civilian kasi, normally, kaya tayo nag-a-acquire ng firearms o kaya tayo bumibili ng firearms is for self-defense o kaya naman home security. So, anong tamang bala? Kung yun yung purpose natin for self-defense or home security. In the event na kailangan mo talagang gamitin yung firearms mo for your self-defense, tapos ganito yung balang gamit mo, yung FMJ, yung full metal jacket, which is ito yung penetrating bullet, may tendency na kapag binaril mo yung masamang tao, tumagos,
at may tinamaan na bystander, may liability ka pa rin. Di ba? Halimbawa naman, nagkaroon ng home invasion, may pumasok sa bahay mo, ganyan. So, syempre, kukunin mo yung firearms mo. Kung ang bala mo, yung FMJ, yung full metal jacket, which is ito nga yung penetrating bullet, medyo magdadalawang isip ka na gamitin sa loob ng bahay mo. Syempre, kung yung tinatayuan nung target mo, tapos yung likod niya, halimbawa, kwarto ng kapamilya mo, mag-aalala ka rin, syempre, na baka pag tumagos dun sa target, maaaring tamaan yung nasa likod niya na hindi natin nakikita. Kasi syempre, nasa loob ng kwarto or ganyan. Yun ang risk ng mga penetrating bullet. Ngayon, ang advantage naman ng mga ganitong design ng ammunition, yung mga jacketed hollow point, tulad nga sinabi ko kanina, kapag tumama kasi ito sa sa flesh or sa, let's say, sa tao, ganyan, mag-e-expand yan. Parang flower, mag-e-expand siyang ganyan. May iwan sa katawan. May tendency pa rin na tumagos, pero mahina na yung impact niya. Kaya less yung risk na makatama ka ng not intended target or hindi mo naman sinasadya na or gustong tamaan. Ganyan. So, ito yung dalawang klase ng bala o dalawang uri ng bala na sinasabi ko na wala namang tama o mali dito sa dalawang design ng bala na to. Depende lang kasi naman talaga yan sa gagamit at sa paggagamitan. Bawa nga, kung ikaw, sundalo ka, law enforcement, or civilian, di ba? Lalo na siguro katulad ngayon. Ito kasi 45 to eh. Subsonic, mabagal compared dun sa 9mm. Kasi yung 9mm, supersonic yun eh. Mabilis. High velocity. Parang nagta-travel yung yung slug niya ng more than 1,100 feet per seconds. Unlike dito sa subsonic na 45, less than 1,100 feet per second. Though, may tendency pa rin na tumagos itong mga ganitong subsonic. Kaya, pwede rin naman natin gamitan ng mga jacketed hollow point. Ngayon, kung ang gamit nyo 9mm, which is yung high velocity nga, yung mga supersonic na ammunition, talagang mataas yung risk ng overpenetration. Kasi nga, syempre, high velocity yun eh. Supersonic, masyadong mabilis yung niya eh, yung travel ng bullet niya eh. Imagine yung 1,100 feet per seconds. Syempre, pag tumama yan sa tao, talagang tatagos. So, may mataas yung risk ng overpenetration. So, akin lang advice ko, siguro kung sa city, halimbawa, sa mga law enforcement, para malesen yung risk ng overpenetration o yung makatama ka ng mga bystander, mas maganda siguro gamitin yung mga ganitong jacketed hollow point. Diba? Kasi nga naman, kung sundalo, hindi mo naman kailangan yung ganito na jacketed hollow point. Kasi syempre, yung kalaban, tatago yun sa matitigas na bagay, kaya kailangan mo penetrating bullet. Katulad nito. Maraming design ng penetrating bullet, depende kasi yan sa sa yun nga yung tier ng mga sundalo. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Depende yan sa kanila eh. Iba-ibang design yung mga penetrating bullet eh. Ayun, sana nakatulong sa inyo yung konting idea tungkol sa ano ba yung tama or ano ba yung ideal. Hindi yung tama kasi wala namang tama o maling bullet eh or ammunition eh. Depende yan sa tao na gagamit. Depende sa paggagamitan. So, kung nagustuhan yung video natin ngayon, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe para ma-update kayo sa mga bagong videos.